Huwag pabayaan ang fellowship. Mga kapatid, ang paggawa ng mabuti, to provoke unto love. Amen. Huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon. Bakit? Doon tayo magkukonek ulit eh. Amen. Ha? At ang sabi nga ng Panginoon eh, sa 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan eh, naroon ako sa kanila. Alagit na. Amen. Praise God. Dumalo tayo. Napakahalaga ng fellowship natin sa Diyos. I will close with this, mga kapatid. Please indulge me. Amen. Naalala nyo nung namatay ang Panginoon, nalaman ng lahat. Nakita ng mga tao, nalaman lahat ng mga alagad. Eh, nung nilibing siya, nakita ng mga tao, nalaman ng lahat, nilibing ang Panginoon. Kaya, may mga alagad na nananampalataya pa rin sa Panginoon, pero may mga alagad na puno ng pagdududa. Oh, may mga scripture dyan, they don't believe. Mga kapatid, sa Book of Mark, sa ascension ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang dala nila nung 3rd day, mga kapatid, ang dala nila pabango, bulaklak, at kung ano-ano pang inaalay sa mga patay. Mga pabango pala, walang bulaklak. Bagay, yung pabango galing din sa bulaklak. Ano? Hindi nila alam, wala na silang bibisitahin doon kung naniniwala lang sila sa sinasabi ng Panginoon. Mas naniniwala kasi sila sa nakita nila na namatay si Jesus at nilibing si Jesus. So see, kaysa sa sinasabi ng Panginoon. Minsan mas madali tayong maniwala sa nakita natin kaysa sa sinasabi niya. O nung binisita nila, nung sabi nila, ninakaw. Ang Panginoon, ninakaw. Nawala. See? What they believe is because they saw Him captured, mga kapatid, punished, died on the cross, and buried. Not knowing, mga kapatid, ang mga salita ng Panginoon na nabitawan niya. In 3 days, I will rose again. So now, may mga pagdududa sila, mga kapatid. Anong nangyari? Mayroong problema sa fellowship. May pagdududa nga sila Ilan bang bumisita sa libingan? Hindi lahat. Kaya pagdating ng fellowship nila, ay, wala na si Lord. Di na ako pupunta, sabi nung iba. Diba? Wala naman si Lord, ba't pa ako pupunta? Nakita ko nung nilibing siya Tapos namatay siya. Pinahirapan, wala nang nagawa Sabi nila. Naniniwala ba kayo doon? Oo. Pero nag-fellowship sila, may epekto yung attendance, mga kapatid. May kulang. May kulang. May problema. Naka-disconnect, mga kapatid. Si Thomas sabi niya, ba't ako pupunta dyan Ba't pa kayo magtitipon? Wala na si Jesus Christ. O nga naman, ba't pa tayo magtitipon kung walang Panginoon? Huwag na tayo magtipon kung walang Panginoon. Yun ang akala ni Tomas. Sabi sa kanya ng mga alagad, Tomas, sayang, wala ka nung fellowship, wala ka. Bakit? Sabi niya, anong ginawa niyo doon? Kwentuhan kayo? Ginawa niyo doon? Andun ang Panginoon. Sabi niya, I'm talking about Thomas. One of the followers. One who witnessed the power of Jesus Christ. Okay, mga kapatid. Wala siya doon sa fellowship. Wala naman. Anong gagawin ko doon? Wala naman si Jesus Christ. Anong sabi ng mga alagad? Nandoon siya. Diba, pangako nga ng Panginoon. Sa 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa inyong kalagitnaan. Sabi niya, maliban na lang, pag may lagay ko itong kamay ko sa tagiliran niya at may tusok ko itong daliri ko. Dahil yun yung nakita niya Nakita niya pinako si Jesus. Nakita niya sinibat si Jesus. Ay, pag hindi ko may pasok to sa tagiliran niya, pag hindi ko may pasok, hindi si Jesus Christ yun. Dahil lang nakita kong Jesus Christ,
pinako at sinaksak ng sibat sa tagiliran. O kaya nung susunod na schedule ng fellowship, Tomas, umaten ka na. Kapatid, dumalo ka. Huwag mong mamaliitin. Kami-kami lang naman kasing nagkakatipon dun eh. Yan din yung sinabi ni Tomas. Kami-kami lang naman, wala si Jesus. Yan lang alam mo. Huwag mong maliitin ang fellowship, mga kapatid. Huwag mong mamaliitin. Hanggat nandiyan ang Panginoon, huwag mong maliitin ang pagkakatipon. Naisama nila si Tomas, mga kapatid. You know the story. Pagpasok nilang lahat, biglang sumarang bintana, biglang sumarang pintuan, at lumitaw si Jesucristo. Kanino lumapit si Jesucristo? Kay Pedro? Sa mga ibang alagad? Lumapit siya sa taong mayroong problema. Kung may problema ka, huwag kang iiwas sa church, lalo kang dumalo. Ang nilapitan ng Panginoon yung may problema, si Tomas. Ang sabi ng Panginoon, Tomas, halika, huwag kang hindi mananampalatay, tusok mo ngayon, idaiti mo ang iyong daliri. Tusok mo dito sa akin, tagiliran yung mga kamay. Anong nangyari? See? Nung wala sa fellowship si Tomas, duda siya sa pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo, akala niya wala na. Siya anong mahalaga sa fellowship? Nung dumalo siya sa gawain, doon niya nalaman si Jesucristo ay hindi tao lang. At lumabas sa bibig ni Tomas, mga kapatid, in the fellowship, there is revelation of God. There is an answer to our problem, mga kapatid. There is a solution. At ang sabi ni Tomas, my Lord and my God. Sabi ni Jesus Christ, ngayong nakita mo ako, nanampalataya ka, sabi niya. Ngayong nakita mo ako, nanampalataya ka. Mabuti yan. Paano naman tayo, pastor? Di pa natin nakikita si Jesus Christ. Ituloy natin yung sinabi ng Panginoon. Dahil nakita mo ako, nanampalataya ka, sabi ng Panginoon. Are you ready, mga kapatid? Mapalad yaong mga hindi nakakita, ngunit nananampalataya. Kung mas nakita mo ako, nananampalataya ka, very good yan. Pero mas mapalad tayo na hindi nakakita sa Panginoon, pero naniniwala tayo na nariyan siya. Nariyan siya, mga kapatid. Nariyan siya. Nakikita niya ang ating paglilingkod. Kasama natin siya.